Ayan. Okay, begin tayo. Okay, so last time, ginawa natin is we already started rigging this character, right? So nag-skinning pa tayo. Tama ba? Nagawa niyo ba yun? Yung mga nandito sa lab? Di ba? Yeah, okay lang yan. Na-provide ko yung mga recording nun, di ba? Yes. Tama. Okay, so all you need to do is just to follow it. Okay, so konting recap lang kung ano ginawa natin. So basically, we already have skinned this character. May mga controllers na tayo. We have eye controllers. So we used here yung tawag dito, aim constraint. Okay. We also have here a setup for the IK handles. We also have here knee controls. So gumamit tayo ng another constraint called pole vector. So dito, ang gagawin lang natin dito is to basically create foot controllers or foot controls. Kasi right now, ang pwede palang gawin ng paa natin ay magtaas-baba. Very minimal rotation. So basically yung ano niya, yung movement niya is not enough para maging animatable siya or para maging flexible enough siya for production. So ngayon, subukan natin siya ngayon gawing mas flexible. Okay. Okay, so the first thing that I'm gonna do is to create groups for the IK handles. So kung matandaan nyo, gumawa tayo ng tatlong IK handles para sa paa, tama ba? So, 1, 2, 3. Okay? So, let's try to create different groups for these IK handles. So bakit tayo gagawa ng groups? Kasi yung mga groups na yon, they can contain a pivot location. So pwede lagyan ng pivot yung group na yon. Okay. So unahin ko muna yung nandito sa left foot. So I'll be selecting these 3 IK handles. Then simply press Ctrl G. Okay. So after pressing Ctrl G, ang gagawin ko dito, so after pressing Ctrl G, in my outliner, I'm going to call this ankle pivot. So ba't ankle pivot? Kasi this will be responsible in moving the ankle of the character. So para move natin ang ankle niya, we need to move the pivot location. So to move the pivot location, all you need to do is to press letter D. Pag naging ganito yung gizmo niya, pwede nang i-reset or i-reposition yung pivot natin. So I want to set the pivot dito sa joint na to. There. So ang mangyayari dyan, every time I select this ankle pivot, I can always rotate the foot. Okay? Kuha pa tayong iba. This time naman, let's try to create toe controls. Let's say itong dalawang to, itong dalawang IK handles na to, 1, 2, I'm going to group them. Again, this one and this one, i-group ko siya, Control G. Let's call this toe pivot. So sa toe pivot, ang gusto ko maging
pivot location niya dun sa ball joint, dito sa gitnang joint ng paa. So again, just press letter D on your keyboard. And then from there, I'm going to snap it sa joint. That way, ang mangyayari dyan, whenever I use the toe pivot, i-rotate ko siya sa magiging behavior niya. Okay? Ayan siya. Next, meron pa tayo natitirang isa. Itong pivot na ito, itong IK handle for the ankle. Ang gusto ko naman dito, I want this to help us na itaas yung heel. Okay? So, paano taas ang heel? Sige, lagyan ko muna ng group itong nag-isang IK handle na to. This one. Control G ulit. Let's call this heel. Pivot. So sa heel pivot, I want its pivot to be at the ball joint. So anong gagawin ng heel peel? If I rotate it, it will move like this. Ayan siya. Yan. So nakailan na tayo? So we have 1, 2, 3 pivots all in all. We have the ankle pivot. Ito yung movement niya. We have the toe pivot. It will basically control the toe. And then we have the heel peel pivot. Aangat lang yung heels niya. Okay. Gawa pa tayong isa. This time, itong pivot na to will contain all the IK handles. So I will be selecting the ankle pivot, group it again. So ito naman, itong pivot na to, I want it to make the entire foot swivel. So let's call it swivel pivot. So sa swivel pivot, same idea, I want its pivot to be at the ball joint. So ano magiging movement niya? So whenever you move the swivel or you use the swivel, it will allow us to rotate this. So for example, may nakita siyang ipis, pinatay niya. Gusto niyo makasigurado, inikot-ikot niyo yung paa. Or let's say, naninigarilyo siya. Gusto niyo patayin ng sigarilyo, inapakan niya. Okay? So yun yung swivel pivot natin. Okay, let's create another one. So Control G again to create the group. This time, gusto ko naman siya mag-tiptoe. So let's call it tiptoe pivot. So for the tiptoe pivot, I want the pivot to be, first gusto ko siyang ilagay sa joint na ito. And then I will be going to the side view. And then gusto ko siyang isakto dun sa pinakadulo ng mesh natin. Somewhere here. There. That way, whenever I try to rotate it, tiptoe will be a perfect tiptoe. Ayan siya. Yeah. Kailan na tayo? 1, 2, 3, 4, 5. So we have 5 pivots all in all. Actually, pwede pa kayong gumawa ng maraming pivots. It depends on you kung anong klaseng movement yung gusto nyong gawin ng paa natin. Pero I will stop here for now. So let's, ko muna, 5 pivots lang muna yung gagawin ko. Okay, I'm going to do the same thing with the opposite leg. So kung ano yung mga pivots na nilagay ko dito, ganun din ang gagawin ko sa kabilang leg. Okay. Again, nagsimula tayo to create pivots for all 3 IK handles. Again, press Control G. This will be our ankle pivot. Then we just set the pivot location by pressing D. Snap lang natin dito sa ankle joint. There. Test it.
Ayan siya. Next. I want to create a toe pivot. This one. This and this. Group ulit natin. Let's call it toe pivot. So pivot location niya would be at the ball joint. Rotate natin. Ayan siya. Tapos after nun, heel peel naman. So ito lang ito. Para dito lang yung sa anong yung sa IK handle na ito. This one. Sa rotate plane. Control G. I'm going to call this heel peel. Pivot. So its pivot location, again, would be at the ball joint. If I rotate it, again, it will look like this. Okay. Next, I will add another hierarchy dun sa ankle pivot. Sa ankle pivot, group ko siya ulit. Control G. Again, this one is for swiveling. Let's call it swivel pivot. And then pivot location would be at the ball joint. Siya. And then lastly, tiptoe naman. Again, Control G. Let's call it tiptoe pivot. Again, for the tiptoe pivot, una kong ginagawa dyan, I set the pivot location first, dun sa pinakadulo, here. And then, I turn on the mesh. Tapos ako siya ngayon i-align. So, align lang natin siya dun sa pinaka-mesh. There. Okay, shift. Rotate it, it will look like this. Okay. So, yun yung mga pivots na nilagay ko to make this more intuitive. So, para saan ba sila? I mean, anong pwede niyang gawin? So, again, for example, if I select this pivot, then rotate ko siya, then siya, nag-heel peel siya. Meron tayong toe pivot naman. This is very good for walk cycle, right? So, pwede natin siyang i-overshoot and i-drag. Then ankle, same idea. I can rotate the entire foot. Swivel. Rotate it like this. Then, pwede ko dun siya mag-tiptoe. So, ganun din sa kabila. Tiptoe. We have your swivel. And then we have here ankle. Then we have here toe. And, of course, heel peel. Okay? So, bakit tayo gumagawa ng ganitong klaseng setup? Kasi, yung IK handles natin are very limited in terms of foot controllers. So, ang ginagawa lang niya, is basically control the position. Pero yung pose mismo, mahirap siyang kontrolin. That's why we set up this different pivots. Nakasunod ba? Okay. So ang tanong dito is how are we going to apply it sa controller setup natin? So if you're going to recall in our previous assessments, I already showed you how to create custom attributes. Tama ba? So, custom attributes, for example, dun sa robot arm. Yung sa clamp niya, yung para mag-open and close. Nalala niyo ba yun? Okay. So, ganun din ang gagawin ko dito. So, first, I'm going to select the foot controller. And then from there, gagawa tayo ng mga custom attributes designed to control itong mga pivots na ito. So again, you can go to your channel box, go to edit, tapos add attribute. Isa-isahin natin yung mga pivots na yon. Okay. First, we have tiptoe. Again, make sure na keyable siya and naka-float yung
data type niya. Click add. Ayun siya, may tiptoe na tayo. Then, let's go with swivel. Click add. Ankle. Add. Then, toe. And then, heel peel. Yeah. So, I have 5 controls all in all. So, paano siya ngayon makokontrol? You actually have multiple, what they call this, options here. Pwede kayong gumamit ng set-driven key. And, pero this time, sa anong to, sa, what they call this, sa demonstration na to, I'm going to use a different method. This time, gagamit tayo ng connection editor. Okay. Was going to go to Windows. Tapos, General Editors, then look for Connection Editor. Ayan siya. Rating ko. I'll be selecting the foot controller. Just go to Windows, General Editors, then just look for Connection Editor. Ayan. So, katulad ng set-driven key, meron siyang driver, saka meron siyang driven. Pero dito, tawag nila just left and right. Ganun lang siya kasimple. So, ang idea ng connection editor, it's just equating. So, ang mangyayari, yung attribute sa left side will be equal sa attribute sa right side. Okay? So sa left side, nakalagay na dyan yung controller. So, dito sa right, I want to load yung mga pivots natin. So, for example, I'll be selecting the tiptoe pivot, reload right. Ayan siya. So paano natin siya makokontrol? Ano ba ang rotation ng tiptoe pivot? So tiptoe is basically rotate X. Right? Ang gagawin ko, hanapin ko si rotate X. Ayan siya. Pagko-connect ko sila. So select yung tiptoe, and then I will choose rotate X. Ayan. So, pag nagkaroon ng yellow tick dito, ibig sabihin nagkaroon sila ng connection. Okay, subukan natin gawin. So, i-test kung gumana. So, I'll be selecting my foot controller. Tapos yung tiptoe, if I try to move it up, look what will happen. Gumagalaw na siya ngayon. Okay, I will do the same thing para sa iba. So dito yung nasa right side right now is tiptoe pivot. Baguhin natin. Let's go to swivel. Reload right. And then same thing. We connect the rotate. So swivel. So this one is rotation to. This rotate Y. So i-connect nyo lang siya sa rotate Y. There you go. And then go to the next pivot. Reload ulit. So ankle is also rotate X. So go to rotate, connect sa rotate X. Toe pivot, same thing, reload right, then rotate X, and then heel peel, reload right, connect sa rotate X. Okay. Subukan natin kung gumana yung mga pinaglalagay ko. I'll be selecting the foot controller. I will not be rotating anything here. Ang gagamitin ko lang are the values here. So tiptoe, subukan natin. Tiptoe is working. Swivel. Magana din sa swivel. Ankle. Ankle is working. Toe. Oh, it's okay. And then heel peel. There. Okay? So lahat sila, napagana natin. Okay, let me do that sa opposite leg or sa opposite foot. Uulitin ko lang yung proseso. So in case na naguluhan kayo, panoorin nyo lang. Okay, again, we want the foot controller to hold
those pivots. So gagawa tayo ng custom attribute to control them. So select ko muna yung controller. Then in your channel box, just click edit, add attribute. Okay, so from here, gawa tayo ng mga attribute, isa-isahin natin yung mga pivots na ito. So this one is tiptoe. Make sure naka-float, then make sure keyable. Click add, then go on to the next. Swivel, add, then ankle, add, tapos toe, add ulit natin, and then heel peel. Add. There you go. So we now have the 5 attributes needed. This time, i-connect na natin itong mga attributes na to sa pivots na ginawa natin kanina. Again, to connect them, we use connection editor. So I'll be selecting the foot controller first. Go to Windows, General Editors, look for connection editor. Again, ang idea ng connection editor is just equating. Left side is equal to right side. Ganyan lang siya. So, ay, hindi ko ata na-save. Wait lang. Ano ilagay yun? Ulitin natin. Hindi ko na-save. So, Windows, General Editors, tapos Connection Editor. Ayan. So, again, ang ilo-load lang natin dito are the pivots. So, itong left, hindi na siya magbabago. Ang lagi lang magbabago yung nasa right. So, select, tiptoe, reload right. Choose the attribute. I-connect natin siya sa rotate. So, rotate X. Then, tayo sa kabila. Reload ulit. Tapos, swivel is rotate Y. Actually, lahat yan rotate X. Yung swivel lang yung magiging rotate Y. Rotate X. Toe, rotate X. And then heel, peel. Rotate X. There you go. Okay, let's check if it's working. So, tiptoe. Ayan siya. Swivel. Ankle. Toe. And then heel peel. Yeah. So, yun yung foot controls natin. Actually, with this kind of predict, pwede na tayo mag-walk cycle dito eh. Kasi mas madali na nating makakontrol yung behavior ng foot natin habang naglalakad. So, most especially yung drag and overshoot. Any questions? Again, so just in case na hindi kayo nakasunod, naka-record naman siya. All you need to do is to watch it again, tapos i-apply nyo. Kailangan nyo siyang i-apply kasi pag di nyo siya napagana, hindi siya matutunan.
Okay, so to complete this rig, kasi technically functional na siya eh. So para magkaroon siya ng konting buhay, what I'm gonna do is to add blink. So, ang medyo ano dito, ang medyo challenging sa paggawa ng blink cycle dito is that hindi naman nakaseparate yung eyelids natin. So yung eyelid ni Bob ay nakakonekta sa kanyang body. So definitely, we need to find a way to somehow deform the mesh without destroying it. So dyan mapasok kayo ng tinatawag nating blend shape. Okay, gagawa tayo ng blend shape. So, kung sa Blender, I think ang tawag nila dito ay shape keys. So sa ano, okay, let me show you how it works. Siguro gagamit muna ako ng simple object to easily show you yung kanyang effect. So for example, I have this sphere. Subukan natin siya lagyan ng blend shape. Okay. Yan. So in creating blend shape, we use punta kayo sa Windows, Animation Editors, tapos hanapin niyo lang dyan si Shape Editor. Ito lang yan. Okay. So first off, I'm going to create a blend shape. So, select the object, tapos click nyo lang create blend shape. Ayan siya. So, pag naka-create na siya ng blend shape, all we need to do is just to add a target. So, add target, in sphere, and then from here, let's try to create another shape. So, let's say, sculpt natin siguro para mas makita yung kaibahan. Let's say, ganyan maging itsura. So, if I'm going to use the slider in my blend shape, babalik yan. Ayan siya. Kuha pa tayong iba. I'm going to click another target. This time, for this target, gusto ko parang magkaroon siya ng buntot. Sige, sculpt ulit natin. Kasi gaganon siya. Let's see. We have one slider for that. And then, meron pa tayo sa slider dito. You got the idea? Ayan. So that's what we call blend shape. So gumagawa tayo ng mga shape targets so that we can easily manipulate the mesh. So saan ba siya pwedeng gamitin? So ginagamit natin siya, well, for blinking, pwede natin siyang gamitin for, let's say, mouth shapes. Kung gusto natin magsalita yung character, pwedeng gamitin si blend shape. Pwede rin naman for rigging adjustment. So for example, gusto nyong mag-flex ng muscle yung character nyo. Diba? So you can create a blend shape showing na lumalaki yung biceps niya. Okay? So mga ganon. Okay, so let's try to create the blend shape for Bob. Tanggalin ko lang muna yung mga nilagay ko. Okay, so tanggalin ko to. And then I'm going to select the mesh of Bob. Yan. Hindi ko kailangan i-select yung buong yung buong lahat ng geometry. I just need to select yung part na kailangang mag-deform. So which is the body. Then just simply create blend shape. Ayan siya. Pag may blend shape na, we can now add target. Okay. So for this target, I'm going to create the blink. Okay, so to create this blink, I can use sculpting.
Ah, gets ko to. Ano to eh? Gets, ito yung sa ano, parang sa may Ano daw? Ayan. So again, gumagawa lang tayo ng shape keys. So kumbaga sa animation, gumagawa tayo ng key pose. So hindi lang siya limited sa ano, sa what do you call this? Sa uh, sculpting. You can also use yung traditional na selection ng mga components. Yan. So ako usually pag gumagawa ako ng blend shape, uh, it's always a combination of sculpting and direct manipulation of the components. Kasi may times na hindi ano mahirap kunin yung shape using blend shape. So for small adjustments, pwede kayong gumamit ng direct selection. And from there, sculpt ko ulit, smoothen ko lang. Symmetry tayo. Okay, subukan natin i-testing. Let's try to use the slider. As you can see, Bob now is blinking. Okay. So there are cases na yung blend shape nyo pwede nag-clip. So pwedeng let's say halfway nag-clip siya. We can actually define in-betweens. So for example, somewhere in between, lagyan natin kasi around 0.5, pwede ako mag-right click dyan, tapos lalagyan ko siya ng at in between target. Ayan siya. So dito, i-define ko naman ngayon magiging itsura niya kapag nasa gitna siya. So let's say, lagyan natin ng konting adjustment. I'm going to smoothen this. And then, labas natin ng konti ito. Para may volume. Kasi ang hirap sa ano, kapag isa lang ang shape nilagay nyo, hindi nyo nilagyan in between,
hindi naman kasi alam ni Maya kung tama yung volume, hindi. So regarding the volume, kayo na mag-a-adjust nun. So you can do that by creating in between na targets. There you go. That's it. So I now have full control sa blend shape or dun sa pag-blink ng character ko. So ang tanong dito, how are we going to incorporate this with the current trick? Kasi syempre, ayaw naman natin na lagi lang nating bubuksan yung shape editor to control the blend shape. So for this one, ang usually ginagamit namin is set-driven key. We can use set-driven key for this one. Okay, subukan natin. So sa blend shape, right-click ko, set-driven key. Ayan siya. So siya yung driven. Tapos maglalagay ako ngayon ng driver. So for the driver itself, I can use, let's say, itong controller ng character ko, itong hip controller niya, ilalagay ko dyan yung blink. Or let's say, pwede rin naman ilagay nyo din dito sa, sa eye controller niya. Para sakto, pang mata lang siya. So, lagay natin dyan. Edit, add attribute, let's call it blink. Click OK, and it's there. So from here, so saselect ko yung controller, add or load driver. So same idea. Katulad na ginawa natin last time, we are going to link it. So ang nakalagay dun sa ano ko, pangalanan natin to. Let's call it blink. Yan. Tapos i-load ulit natin siya. Yan. Load driver. There you go. So blink, then yung blink. Press key to connect. And then from there, we are going to set the maximum. So yung maximum value niya, let's say gawin natin around 10. Pag 10 yung value ng blink, gusto ko naka-full blink siya. From there, we just press key. Okay, let's test. So you can see, I now have full control. Okay, patayin natin to. Tanggalin ko. I'll just be using the eye controller. Ayan siya. Ilagyan natin, ayusin natin yung kaniyang values. Edit attribute, lagyan ko lang siya ng minimum niya is 0. Maximum niya ay 10. There you go.
Okay, so that's it. Actually, marami pang pwedeng ilagay dito. You can put deformers as well. So kung natandaan nyo, gumamit tayo ng squash deformer, pwede yung ilagay dito yon. So tandaan nyo, si squash deformers, it will be connected to the mesh. So hindi niya mahisira yung ano nyo, yung skeleton nyo. It will just be manipulating the mesh itself. Pero hindi naman siya required. If you want to test it out, go ahead. Ayan. Okay, so let me just hide yung ibang parts dito para malinis tignan yung rig. There. So tinago ko lang yung joints niya para hindi siya nakakagulo. So just press Control H sa outliner. Then from here, I will group the entire thing. So the mesh, controller, and the root group, Control G. So this will be Bob rig. Ayan siya. Press natin. Scale is okay. I can move him up and down. For example, tatalon siya. Sige na ko siya. And then let's say naka-back to, ito naka-forward. And then gusto ko tong mag-heel peel. Ayan siya. Then this one, medyo rotate lang natin. Then let's say medyo naka-rotate ito, naka-drag. Then let's say medyo naka-pikit yung mata niya. I can also rotate it. Swivel natin ng konti. Para medyo balance siya. Yan. So as you can see, na-post na natin si Bob. That's it. Any questions? Yung mga nasa online. Any questions? Yes, Mr. Gamila. Hello po sir. Sa posing po, if ever na kunyari, i-reset po siya sa default niya po. Paano po yun Okay. i-reset po? So reset default position. So turn off ko muna yung mesh selection dito. Select ko lang lahat. Then you can just set everything to 0. So this is 0. Then this one 0 then. This one 0. Yan. So that's the reason why I told you to always freeze transformation. Para kapag zinero natin, babalik siya dun sa default position niya. Check natin, Windows, Elements, Command Line.
Okay. Subukan nga natin to. I think pwede to eh. Then, ito dito. Mel. Okay. Let's try. There. Ayan, so gumawa lang ako ng shortcut. Sige, pakita ko sa inyo kung paano gawin. Clear natin to. Clear all. Okay. So, kung gusto niyo ng shortcut kung paano ma-default yung character, gagawin ko, sige, i-post muna natin para makita natin yung effect. Heal, peel, ganyan. Then this one, ganon. Then yung blink, turn natin. Then this one. Yan. Para lang may comparison tayo. Okay. So, ang gagawin ko dito, yan ako muna to. Naka-script editor ako, by the way. So, I can clear everything first. Clear all. And then, select ko. Make sure naka-turn off si selection and joint and mesh. Dapat yung ito lang naka-turn on. Controller. I'll be selecting them. Kapag sinelect nyo yan, script editor nyo, lalabas din yung ginawa nyo. Ayun siya. Sinelect. Then from there, I will set everything here to 0. And then set everything here to 0 as well. And then, isama ko ngayon yung mata. Gagawin kong 0. Okay, so lahat yung naging 0. Kung titignan ko sa script editor, yan lahat ng mga actions na ginawa ko. Yung mga actions na yan, pwede ko siyang gawing shortcut. So, ang gagawin ko lang, isa-select ko na lahat. From this one, from the selection, hanggang setting to attribute. Meron kasi akong sariling chef na ginawa. Dito sa dito sa Maya ko. If you don't have one, you can just click this gear icon, new shelf. Lagay natin shelf. Yan, may sarili akong shelf. So, ang gagawin ko lang again, isa-select ko yung lahat ng actions na ginawa ko. Then, using your middle mouse button, I can click and drag dito sa shelf. Tatanong niya kung anong klaseng script ito. Just type in MEL. MEL is short for Maya Embedded Language. Ayan. Subukan natin. Ito na yung shortcut ko. So, if I'm going to, let's say, i-post ko siya ng i-post kung anong gagawin ko dito. Lagyan natin siguro ng kahit ano, let's say, toe, swivel, lahat na. Subukan natin lahat. Tapos, lagyan natin ng blink. Natin kung gagana lang. Okay. So with this, I'm just going to click this button. Babalik sa dati. Kasi ang ginawa niya, niran lang niya ulit yung action na ginawa ko kanina, which is set everything to 0, ibalik siya sa default. Nakuha? Well, it's just what they call this, a suggestion. Kung gusto niyo mas mabilis yung workflow niyo, you can create those shortcuts. Pero hindi naman siya required kasi you can always go to the controller tapos i-set mo lang to 0. Ganon din naman yan. Nilagyan ko lang siya ng automation. Nakuha? Okay, so that ends the lecture or the demonstration for rigging Bob. So kung anong ginawa ko, i-apply nyo din dun sa rig na ginagawa nyo. So I already gave you the geometry last week, right? So i-rig nyo lang siya. Lahat ng mga features na nilagay ko sa rig, ilagay nyo except for itong shortcut for para maging ma-reset siya. This is optional. If you want to do it, go ahead. Pero if not, it's fine. Okay? Sige, I will stop the recording now para mag-process na at ma-send ko na sa inyo as soon as possible.